Kabanata 861. Nakatanggap si Nolan ng tawag mula sa kanyang ama, na humihiling sa kanya na isama si Maisie sa ari-arian ng pamilya para sa isang hapunan sa kanyang kaarawan, at walang pag-aalinlangan siyang pumayag. Nang matapos ang tawag ay bahagyang lumabo ang ekspresyon niya. Hindi ako nagdiwang ng alinman sa aking mga kaarawan sa lahat ng mga taon na iyon. Tinanong nga ako ni Maisie tungkol dito noong isang araw, pero naging abala siya kamakailan, kaya malamang nakalimutan na niya iyon. Kinagabihan, maagang sinundo ni Maisie ang mga bata sa paaralan pagkalabas ng trabaho. Sumakay sina Daisy at Colton sa kotse at nagtanong kaagad, "Mommy, malapit na ba ang birthday ni Daddy?" Nagulat si Maisie, "Paano mo nalaman?" Humajejek si Daisy, "Si Lolo ang nagsabi sa amin tungkol dito." Napasulyap si Maisie sa rearview mirror at hindi napigil ang tumawa. "Oo, malapit na ang birthday ng daddy nyo. May naisip ka bang regalo na gusto mong ibigay sa daddy mo?" Napalunok si Daisy sa malalim na pag-iisip. Ibinuka ni Colton ang kanyang mga kamay. Buntong hininga, mukhang walang pagkukulang si Daddy. Lumingon sa kanya si Daisy at kumunot ang noo. "Colton, kahit walang pagkukulang si Daddy, dapat pa rin nating ipakita sa kanya ang ating sinseridad." Nakikinig sa debate ng dalawang bata na nagmumula sa likurang upuan, walang magawang tumawa si Maisie. Biglang nagtanong si Daisy, "Mommy, can I invite my friends to Daddy's birthday celebration?" Napangiti si Maisie. "Siyempre." Nag-cross arm si Colton, kumikilos na parang isang maliit na may sapat na gulang. "Gusto mo ring imbitahan si Knowles Knowles, di ba?" Knowles Knowles. Napaisip sandali si Maisie. Iyon kaya ang dakilang pamangkin ni Mr. Tristan Knowles. Mabuting tao si Knowles, bakit hindi mo siya gusto? Pagtataka ni Daisy. Noon pa man ay maganda ang impresyon niya sa mga kaklase na maganda ang pakikitungo sa kanya sa klase. Inalis ni Colton ang kanyang ulo. "Sa tingin ko siya ay isang mapagkunwari na tao." Samandal siya sa gilid ni Colton at commendat. "Colton, hindi mo siya gusto dahil mas matalino siya sa iyo at pinatalsik ka sa unang pwesto mo sa klase, tama ba ako?" Pinabulaanan ni Colton, "Hindi, ayoko." Sumagot si Daisy, "Oo, ikaw." Nawala nang masabi si Maisie. Sa Blue Bay Villa, nakita ni Nolan na dinala ni Maisie ang dalawang Rugrat dito. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa kanyang asawa na umalis ng maaga, ngunit siya ay inookupahan muli ng dalawang bata, at siya ay labis na nabalisa tungkol doon. Masayang kumain sina Daisy at Colton sa tabi ni Maisie. Kinuha ni Maisie ang lahat ng mga ulam, at nang mapansin niya ang selos at madilim na ekspresyon ni Nolan, tumawa siya at naglagay ng isang piraso ng karne sa kanyang plato. "Hubby, magpakabait ka at kumain ka na." Sinaman siya ng tingin ni Nolan. "Akala ko nakalimutan mo na ako." Maasim, agrabyado, at medyo naiinis ang tono niya. Nag-uumapaw ang hilarity sa gilid ng mga mata ni Maisie. "Sige, aminado naman ako na masyado akong naging busy kamakailan. Nangangako ako na makakabawi ako sa loob ng ilang araw. Kaya maging mabuti ka." Si Daisy at Colton ay tumingin kay Nolan ng masama. Matanda na si Daddy, pero kailangan pa rin niyang suyuan si Mommy. Hindi iyon mapabulaanan ni Nolan. "Gusto ko talagang itapon ang dalawang bastos na ito." Sinamahan ni Maisie sina Daisy at Colton habang tinatapos nila ang kanilang takdang aralin sa kanilang silid, at ang tawanan na nagmumula sa tatlo. Tumago sila sa hangin at naglakbay patungo sa pag-aaral na matatagpuan sa tabi ng silid paminsan-minsan. Nilapit ni Nolan ang isang tasa ng kape sa kanyang mga labi at hindi humigop mula rito ng matagal. Kung ikukumpara sa kasiglahan na nagmumula sa katabi, nakaramdam siya ng kalungkutan at kalungkutan. 10:00 ng gabi na inihiga ni Maisie ang dalawang Rugrat sa kama bago bumalik sa master bedroom. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Nolan na tahimik na nakatayo sa labas, sa balkonahe. Isang sinag ng buwan ang tumama sa kanya, na sumasalamin sa outline ng kanyang silhouette. Hindi pa siya nagpalit ng damit, at ang kanyang solemn na at itim na suit ay talagang nahalo sa madilim na gabi. Lumapit si Maisie at niyakap siya mula sa likod. Bahagyang nanginig ang init na nagmumula sa kanyang likuran, at napalingon siya sa gilid. "Natulog na ba ang mga bata?" "Oo." Idiniin niya ang pisngi sa likod niya at tumawa. "Hinihintay mo ba ako?" Kabanata 862. Hindi nagsalita si Nolan. Umikot si Maisie para makaharap sa kanya at tinitigan siya, at ngumisi ito mula tenga hanggang tenga. "Galit ba ang asawa ko?" Huminga ng malalim si Nolan at binawasan ang tensyonado niyang ekspresyon. He then lowered his head and held her hand. "Okay lang ako, maliligo muna ako."
Naging abala ka buong araw, kaya dapat magpahinga ka ng mabuti ngayong gabi. Kahit masama ang loob niya, alam niyang naging busy talaga si Maisie kamakailan. Tutal, asawa niya ito, kaya kailangan niyang maging mas maunawain pagdating sa kanya. Nang makita si Nolan na naglalakad patungo sa banyo, napatawa si Maisie. Sinadya ko ang dahilan ng pagiging abala para mapabayaan siya at hindi binanggit ang kanyang kaarawan sa kanya nitong mga ilang araw. Sa tingin ko, dapat ay malungkot siya ngayon. Baka kailangan kong bumawi para sa kanya ngayong gabi. Pagkatapos maligo at magpalat ng pantulog ni Nolan, lumabas siya ng banyo at nakita niya si Maisie na nakahiga sa kama na mapang-akit, nakatitig sa kanya habang nakapatong ang ulo sa palad nito. Ang liwanag ng buwan sa labas ng bintana ay tumago sa mga kurtina at lumiwanag sa kanyang makinis at pinong balat, at ang sutla na damit na pantulog ay nakatikip sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kanyang magandang figure. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata, may iniisip, at kumaibot ang sulok ng kanyang mga labi. Umakyat siya sa kama, tumagilid, inilagay ang kamay sa tagiliran ni Maisie, at hinalikan siya. Pagkatapos ng ilang maikling minuto ng mapusok na halik at haplos, bigla niyang hinayla ang kumot gamit ang kamay at binalot ang bawat pulgada niya sa kumot. Natigilan si Maisie, gamulong si Nolan, humiga sa gilid ng kama, niyakap ang taong nasa kumot, at tumawa. Matulog ka ng mahimbing. Nolan, ikaw, magandang gabi. Si Nolan ay nagprint ng halik sa kanyang noo at humiga, talagang sinusubukang makatulog. Natigilan si Maisie, sinasadya ba ng lalaking ito? Iniunat niya ang kanyang kamay mula sa kumot at sinundot ang pisngi nito gamit ang kanyang mga daliri. Nolan, gusto ko. Lumingon si Nolan, niyakap siya, ipinatong ang baba sa ulo niya, at pinigilan ang pagtawa. Matulog ka na. Natigilan si Maisie. Fuck, sinasadya niya talaga to. Nakatulog talaga si Nolan sa dulo, si Maisie naman ay tinamaan ng insomnia. Nang magising siya kinabukasan, nagising na si Nolan bago siya naghanda ng almusal, at nag-iwan ng sulat para sa kanya bago tumungo sa kumpanya. Ang mga Rugrat ay hindi kailangang pumasok sa paaralan sa katapusan ng linggo, kaya natutulog sila hanggang alas 9 ng umaga, bago sila magising. Binuhusan sila ni Maisie ng mainit na gatas para sumabay sa almusal. Kinuha ni Daisy ang mug at nagtanong, Mommy, babalik ba si Wei Ayon sa winter break? Namimiss ko siya. Huminto ng ilang segundo si Maisie at hinaplos siya sa ulo. Oo, babalik si Wei Ayon para samahan kayo sa winter break. Nasa ibang bansa sina Wei Ayon at Titus, kaya alam ni Maisie na tiyak na aalagaan siya ng mabuti ng lolo ni Wei Ayon. Ngunit ang tatlong Rugrat ay sanay na magkadikit sa buong buhay nila, at hindi niya alam kung masasanay si Wei Ayon na mag-isa. Sa pagtingin sa dalawang batang ito, talagang nakaramdam ng pagsisisi si Maisie. Kung hindi dahil sa aksidenteng naganap 3 taon na ang nakakaraan, hindi ako humiwalay sa kanila ng ganoon kabilis at walang abiso. Hindi banggitin ang hindi pa isinisilang na sanggol. Gayunpaman, lahat ay kailangang umasa sa buhay, at kasama ako ni Nolan at ng 3 batang ito sa hinaharap, hindi ko na kailangan ng anumang dagdag. Lulupichi VUL. Hinintay ni Maisie na matapos ang almusal ng mga bata bago sila pabalaykan sa mansyon ng Goldman. Habang papunta siya sa kumpanya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Barbara. Confirmed na ang venue para sa birthday banquet. Gusto mo bang pumunta at tingnan ang lugar? Nagulat si Maisie. Wow, ang bilis. Paliwanag ni Barbara, ang iyong pinsan, si Mr. Lucas, ang nagbabayad para dito, kaya, syempre, kailangan itong maging mabilis. Hihintayin ka namin dito, at ipapadala ko sa iyo ang address. Sa pagtingin sa address na ipinadala sa kanya ni Barbara, si Maisie ay nag-u-turn at nagmaneho patungo sa Basewave Port na matatagpuan sa administratibong distrito ng Baseburg. Ang Basewave Port ay ang pinakamalaking daungan sa Baseburg, at mayroon din itong pinakamagagandang tanawin sa gabi kaya tinawag itong Night Pearl of Baseburg. May mga complex ng maunlad na skyscraper sa magkabilang gilid ng malawak na loch. Sa araw, ang buong lokasyon ay nasa ilalim ng isang malawak na asul na kalangitan, na pagkatapos ay pinalamutian ng mga puting ulap at ang malinaw na karagatan. Ang mga maliliit na bangka at higanting barko ay pumasok at umalis sa daungan araw-araw. Habang sa gabi, ito ay magiging isang lugar na may kahangahangang tanawin sa gabi at maliwanag na kumikinang na mga ilaw. Ipinarada ni Maisie ang kanyang sasakyan sa daungan, at pagkababa niya sa sasakyan, nakita niya sina Barbara at Riley na parehong nakatayo sa isang pamamasyal na cruise ship na nakadaong sa daungan at kumakaway sa kanya.
Kabanata 863. Sumakay si Maisie sa cruise ship, at ang backdrop at ang dekorasyon ng venue para sa birthday banquet ay nailagay na sa malawak at maluwang na deck ng cruise ship. Pinalamutian ito ng mga makukulay na ilaw at sobrang romantiko. Venue daw ito para sa birthday celebration, pero mas mukhang venue na setup para sa marriage proposal. Napatulala siya. Kayo. Lumapit si Riley sa kanya at itinuro ang daliri sa buong lugar. Tingnan mo, inayos namin ang lahat para sa iyo. Ang pagdiriwang ng kaarawan ay gaganapin kasama ang proposal ng kasal. May enjoy mo ang night view na inaalok at imongkahi ng Base Wave Coast sa ilalim ng napakagandang kalangitan sa gabi. Sak. Di ba sobrang romantic? Natigilan si Maisie ng ilang segundo, saka tumawa ng malakas at tumingin sa kanilang dalawa. Sino ang nag-isip ng ideyang ito? Siyempre ako yon. Nagtaas ng mangga si Luis habang naglalakad palabas mula sa likod ng backdrop kasama si Tanner. Nakilala ni Maisie si Tanner 3 taon na ang nakalilipas, ngunit ang kanyang impresyon sa kanya ay hindi masyadong malinaw. Naisip niya lang na parang pamilyar siya. Tumawa siya. Wow, may higit pa sa iyo kaysa sa nakikita ng mga mata, Luis. Romantic guy ka talaga. Napasulyap siya kay Riley habang sinasabi iyon. Mukhang natarante si Riley. Masasabi niya lang iyon nang hindi tumitingin sa akin. Bakit niya ginagawa iyon? Tinapik ni Luis si Tanner na nakatayo sa tabi niya. Mayroon kang pasalamatan si Mr. Hannigan dahil tumulong din siya. Ikaw ang may gawa nitong plano. Ako, higit sa lahat, tumulong sa pagdidisenyo ng lugar ayon sa iyong mga kinakailangan. Si Tanner ay nagkaroon ng malapit na relasyon kina Luis at Helios, kaya ginagawa lang niya ang kanyang kakayanan at sinusubukang mag-ambag. Napatingin si Maisie sa kanila. Anyway, maraming salamat. Tara, ililibre ko kayo ng isang malaking kainan. Sa isang iglap ay nagningning ang mga mata ni Riley. Maganda, saan tayo kakain? Dumating si Luis sa tabi niya minsan. Ang pagkain ba ang tanging bagay na iniisip mo sa lahat ng oras? Ang pagkain at pagdumi ay bahagi ng kalikasan ng tao. Sabihin mo sa akin, sino sa mundo ang hindi kailangang kumain? Pabulaan na ni Riley, at agad na nagbago ang ekspresyon ni Luis. Narinig ni Barbara ang debate mula sa gilid at humagalpak ng tawa. Ang pagkain at pagtae ay dapat pag-usapan ng hiwalay. Kung hindi, iisipin ng iba na interesado kang kumain ng crap. Natigilan si Riley. Itinaas ni Luis ang kanyang braso at ipinatong ang kanyang siko sa ibabaw ng ulo ni Riley. Ang pagkakaiba ng taas sa pagitan nilang dalawa ay nagmukhang talagang kaibig-ibig ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ayos lang. Si Riley ay hindi kailanman naging matalinong babae. Tinamaan ni Riley ang siko niya sa ulo niya. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Bahagyang tumahimik si Maisie, pagkatapos ay bumaling kay Barbara at sinabing, magpareserba muna tayo sa restaurant. Ayaw ni Barbara na maging third wheeler, kaya tumanggaw siya at umalis kasama si Maisie. Natural lang na ayaw ni Tanner na may one at maging nag-iisang third wheeler, kaya tinapik niya si Luis sa balikat. Balik muna ako. Hoy! Iiwan niyo na lang ba ako dito? Pinagmamasdan ni Riley na paalis na silang lahat at galit na tinitigan si Luis na para bang isa itong asawa na ginawa ng masama ng asawa. Mamamatay ka ba kapag tumigil ka sa pagsundot sa akin saglit? Tumabi sa kanya si Luis at nagbigay ng buntis na ngisi. Ang poke ay isang salita na may maraming kahulugan, o upang maging tumpak, dalawa. So aling poke ang tinutukoy mo? Mabagal si Riley. Mag-aaral pagdating sa pagpipick up ng mga emosyon, ngunit hindi siya isang retard. Not to mention na isa siya sa mga babaeng hindi natatakot magkwento ng connotative jokes noong college student pa siya. Hindi niya inaasahan na si Luis ay puno ng mga sorpresa. Ikaw, sira ulo ka. Naiinis niyang itinulak siya, tumalikod, at tumakbo palayo. Hinaplos ni Luis ang kanyang baba at tumawa. Naiintindihan niya talaga. Sa oras na ito, sa Boucher Manor. Dahil nabuntis na si Maisie, nag-ayos ang dalawang pamilya ng meetup para magplano para sa kanilang kasal. Natuwa sina Mr. at Mrs. Hannigan. Ang kanilang anak na babae na ikakasal sa isang marangal na pamilya ay magdadala lamang sa kanila. Pamilya na kasalukuyang nahaharap sa maraming krisis na maraming benepisyo. Umupo si Maisie sa tabi ng kanyang mga magulang at kumilos ng napakahusay sa harap ni Elder Master Boucher. Sa kabilang banda, magkaiba ang ekspresyon ni Eugene at Francisco, lalo na kay Francisco. Siya ay hindi naglagay ng medyo masaya na ekspresyon mula nang ang mga Hannigan ay tumuntong sa manor. Kabanata 864.
Pansamantalang nagtanong si Nathaniel, Elder Master Boucher, tungkol sa kasal ni Z at Francisco. Humigop ng tsaa si Richard at walang pakialam na sumagot, Mr. Hannigan, dapat mong malaman na si Miss Hannigan ay ikakasal sa Butchers dahil lamang sa sanggol na kanyang ipinaglihi. Kung isa sa alang-alang ang reputasyon ni Miss Hannigan sa nakaraan, kukunin muna naming magkatipan ang dalawang bata. Kung tungkol sa seremonya ng kasal, ito ay gaganapin sa tagsibol ng susunod na taon. Isa susunod na taon, nagkatinginan sina G at Ginang Hannigan, at sinabi ni Ginang Hannigan, hindi ba medyo huli na ito para mai-schedule ito para sa susunod na taon? Hindi ba't ang sanggol sa tiyan ni Z ay medyo halata sa mga mata ng mga tagalabas noon? Paanong hindi maintindihan ni Nathaniel ang ibig sabihin ni Richard? Malinaw na hindi nagustuhan ng mga Butchers ang dating reputasyon ng kanyang anak, hindi pa banggitin na sinubukan nilang pakasalan ang kanilang anak kay Helios kanina lang. At syempre, pagkatapos na tanggihan ni Helios, halos kaagad na binago ng kanyang anak na babae ang kanyang target kay Francisco, na talagang isang hindi kasiya siyang bagay na gawin. At saka, buntis na ang kanyang anak. Napangisi si Francisco, I think medyo thoughtful ang idea ng lolo ko. Kung ikakasal kami kaagad ng hindi naman sa akin ang bata, sa simula, hindi ba ako sasamantalahin? Namutla ang mukha ni Maisie, at mariin niyang itinikom ang mga labi at hindi umimik kahit isang salita. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Nathaniel, habang si Mrs. Hannigan ay naawa sa kanyang anak at ipinaglaban ito. Mr. Boucher, paano mo nasasabi yan kay Z? Kung hindi buntis si Z sa anak mo, bakit sasama si Z sa bahay mo? Napaka-irresponsibleng bagay na sasabihin, hindi ba? Ibinaba ni Richard ang tasa ng tsaa. Pwede mong ipaubaya sa amin yan. Kami ang magpapasya kung ang sanggol ay anak ni Francisco o hindi pagdating ng panahon. Kung gayon, hinding-hindi tatrituhan ng mga Boucher si Miss Hannigan ng masama. Kung tutuusin, ang sanggol na dinadala niya ay isa sa mga inapo ng Butchers. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa mga Hannigan. Ang seremonya ng kasal ay nakatakda sa susunod na taon. Ito rin ay upang subukan kung si Miss Hannigan ay maaaring maging isang taong kwalipikado bilang apong babae ng Butchers. Hanggat wala tayong nakikitang mga iskandalo na may kaugnayan kay Miss Hannigan sa loob ng kalahating taon pagkatapos ng engagement. Makikilala ko si Miss Hannigan at isasama ko siya ng personal. Wala nang masabi pa sina Mr. at Mrs. Hannigan. Dahil nakapagdesisyon ka na, wala na kaming sasabihin pa. Napatingin tuloy si Richard kay Maisie ng matalim na tingin. Ms. Hannigan, will accept my arrangements? Bumalik sa katinoan si Maisie at pilit na ngumiti. Oo, ang gusto lang niya ay zero scandals coming from me for half a year, di ba? Ako ay maituturing na pangalawang batang may bahay sa hinaharap. Butchers basta't engaged ako kay Francisco. Napatingin si Eugene sa kanyang ama pagkaalis ng mga Hannigan sa manor. Pare, paano mo naisip na ipagpaliban ang seremonya ng kasal? Yung gusto niyang mag-engage muna sila, next year na lang magpakasal. Halos kalahating taon pa ang natitira. Malinaw kong natatandaan na iginiit ni Itay na pakasalan si Francisco ni Maisie sa lalong madaling panahon sa huling pagkakataong ilabas ang paksang ito. Sinulyapan ni Richard ang mag-ama, bumangon sa kanyang tungkod, at umakyat ng walang sabi-sabi. Umalis sina Eugene at Francisco sa pangunahing asyenda at nagkataong nakatagpo si Helios sa looban. Bahagyang tumanggaw si Helios kay Eugene. Tiyuhin, Eugene. Tumanggaw naman si Eugene at bumalik nang hindi na hinintay si Francisco. Naisip ni Francisco ang gulo na ginawa niya sa iba matapos malasing kay Glitz at bamantong hininga. Helios, nalasing ako at nasuka ako sa buong Miss Chase noong isang gabi. Humingi ka ng tawad sa kanya para sa akin. Ibinaba ni Helios ang kanyang tingin, iniisip ang nangyari noong gabing iyon. Mukhang matagal ko nang hindi nakikita si Barbara. Medyo nalasing din siya noong gabing iyon, kaya siguro wala na rin siyang maalala. Naiinggit talaga ako sa iyo, Helios. Ngumiti ng pilit si Francisco. Pwede mong piliin na huwag pakasalan ng babaeng isinaayos para sa'yo, pero ayoko. Ibinaba ni Helios ang kanyang tingin, iniisip ang nangyari noong gabing iyon. Medyo matagal ko na yata hindi nakikita si Barbara. Medyo nalasing din siya noong gabing iyon, kaya siguro wala rin siyang maalala. Naiinggit talaga ako sa iyo, Helios. Ngumiti ng pilit si Francisco. Pwede mong piliin na huwag pakasalan ng babaeng isinaayos para sa iyo, pero ayokong magpakasal sa babaeng tulad ni Maisie Hannigan. Ni hindi ako naniniwala na akin ang anak na kanyang ipinaglihi.
Hindi ba ipinagpaliban ni Lolo ang kasal hanggang sa susunod na taon? Natarante at napanganga si Francisco. Helios, paano mo nalaman iyon? Kabanata 865. Kumunat ang noo ni Helios. Hiniling ko sa aking ama na imongkahi ito kay Lolo. Dati kang playboy, pero malaki ang pinagbago mo simula nang bumalik ka mula sa training camp, kaya hindi ako naniniwalang gagawin mo iyon. Labis na naantig si Francisco nang marinig ito. Helios, alam kong maniniwala ka sa akin. I swear hindi ko ginalaw si Maisie. Kaya lang, ano lang yon? Nakaramdam ng matinding hinanakit si Francisco. Nawalan lang ako ng malay pagkatapos kong inumin ang baso ng alak na iyon. And the next thing that I remember is that I was sleeping in the same bed as Maisie when I woke up. Ako ay ganap na walang malay sa buong gabi, kaya ano ang maaari kong gawin sa kanya? Ipinikit ni Helios ang kanyang mga mata at nahulog sa malalim na pag-iisip. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, nagtanong siya, sino ang nagbigay sa iyo ng baso ng alak na iyon? May naisip si Francisco at sinabing, si Maisie. Uminom lang ako ng baso ng alak na inabot niya sa akin noon. Nag-react siya saglit at nagngangalit ang ngipin sa galit. Alam ko na imposibleng mawalan ako ng malay pagkatapos ng ilang baso ng alak. Ang baso ng alak na ibinigay sa akin ni Maisie ay tiyak na may spike. Ang aking mga kaibigan sa hapag ay walang dahilan upang lagyan ng tubig ang aking alak. Mahusay, ang bitch na iyon ay sapat na ang lakas ng loob upang i-spike ang aking inumin. Ipinatong ni Helios ang kanyang kamay sa balikat ni Francisco. Huwag kang mag-alala, aalamin ko ang bagay na ito para sa iyo. Anyway, mayroon ka pang kalahating taon upang pumunta, kaya tiisin mo na lang ako. Tisa ngayon, mataimtim na tumanggaw si Francisco. Pagkaalis ni Francisco, tumunog ang telepono ni Helios nang makatanggap siya ng tawag mula kay Luis. Sa Black Gold, nakaupo si Tristan sa reception ni lounge, umiinom ng tsaa, at tumawa siya ng may bakas ng panunuya na kumikislap sa kanyang mga mata nang makita niya si Nolan na lumalabas sa pintuan. Naging on-screen couple kayo kasama ang pinakamatandang tagapagmana ng Butchers. Hindi iyon isang bagay na nakikita ko araw-araw. Umakyat si Nolan sa sopa sa tapat ni Tristan, umupo, at pinag-cross ang kanyang mga paa. Bakit ka nandito? Ipinatong ni Tristan ang kanyang braso sa likod ng couch. Paano mo nasabi sa akin yan? Tito mo pa rin ako kahit anong mangyari. Mukhang aabot na sa iyo ang iyong edad, Mr. Knowles, at lalo kang naging walang kahihiyan. Ngumisi si Nolan nang hindi man lang siya pinapakitaan ng respeto. Walang pakialam si Tristan sa ugali ni Nolan. Ang pagiging medyo walang hiya ay hindi palaging isang masamang bagay. Ang iyong anak na babae at anak na lalaki ay nasa parehong paaralan ng aking pamangkin sa tuhod, at magkaklase pa sila. It's fate that the children were able to meet each other. Lumamlam ang ekspresyon ni Nolan, at pinandilatan niya si Tristan nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Dinampot ni Tristan ang tasa ng tsaa sa mesa. Daisy ang pangalan ng anak mo, di ba? Nakikita ko na siya ay isang maalalahanin at kaibig-ibig na babae sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanyang pangalan. Ano ang sinusubukan mong ipasa sa akin? Medyo naiinip si Nolan. Humigop ng tsaa si Tristan at nakangiting sinabi, hindi na ako magpapatalo. Kailangan kong dalhin mo ang aking pamangkin sa iyong bahay para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Natawa si Nolan sa purong galit. Hinihiling mo ba sa akin na tulungan kang alagaan ang batang iyon para sa mga Knowles? Nagtaas ng kilay si Tristan. Masasabi mo, kung tutusin, kailangan ka pang tawagin ng batang iyon bilang tiyuhin niya, di ba? Iyan ay hindi mula sa akin, malinaw na sagot ni Nolan. Kayong mga taga-Knowles ay pinapadala ang inyong nag-iisang apo na libo-libong milya papunta sa Slakova para lang dito mag-aral. Iyon, sa kaibuturan nito, ay isang hindi maisip na bagay na dapat gawin. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na may nangyari sa mga Knowles sa Yar Amor. Tama ba ako? Ang Slakova ay hindi teritoryo ng mga Knowles, ngunit ipinadala ng mga Knowles ang kanilang tanging tagapagmana dito upang Baseburg. Hindi banggitin na si Tristan ay personal na lumapit sa akin, humihiling sa akin na alagaan ang bata, ngunit siya, sa katunayan, ay nais lamang na iwanan ang bata sa isang ligtas na lugar. Talagang alam nila kung paano pumili ng kanilang mga target. Mahinaong sabi ni Tristan pagkatapos tumawa ng malakas, "You're really not a simple-minded man." Ang mga Knowles ay talagang nahaharap sa ilang mga paghihirap ngayon. At hindi namin siya ipapadala sa Slakova kung hindi ito ang huling paraan na mayroon kami. Mangyaring makatiyak, hinding-hindi ka namin idawit sa mga usaping kinakaharap namin sa kasalukuyan.
Kailangan lang natin ang batang iyon para manatiling ligtas at maayos. Kaya, mangyaring tulungan ang aming pamilya para sa aming pagpapalaki at pag-aalaga sa iyong ina noon. Kabanata 866. Nag-book si Maisie ng isang seafood restaurant at siya ang unang dumating kasama si Barbara, pagkatapos ay nakarating doon sina Luis at Riley ng maglaon. Napatingin si Maisie sa labas ng pinto. Nasaan si Tanner? Hinayla ni Riley ang upuan sa tabi ni Maisie at ngumiti ng matamis. Pumunta siya para kumuha ng maiinom. Inimbitahan ko rin ang pinsan ko, at magkakasama sila. Ano, darating din si Helios, malakas na sabi ni Barbara, at napalingon sa kanya ang tatlo. Walang sinabi si Maisie. Si Riley naman, curious. Oo, may problema ba? Hindi, tense ang mukha ni Barbara, at mukhang hindi siya komportable. Tinitigan siya ni Riley at parang may naintindihan. Barbara, may nangyari ba sa inyo ng pinsan ko? Uminom ng tubig si Maisie at nag-isip ng kung ano-ano habang si Luis, na nakaupo sa tabi ni Riley, ay nag-ikot sa menu. Iniligtas ng pinsan mo si Miss Chase. Ano pa kayang nangyari? Totoo yan. Biglang natuwa si Riley. That reminds me, I didn't know na ang pinsan ko pala ay ganun pala kalalaki. Tumawa si Maisie, medyo manly siya noong nasa Winston Island din kami. Lumapit sa kanya si Riley at pumikit. Nakuha mo siya at si Mr. Goldman na maging tagapagsalita para sa iyong brand ng alahas. Iyan ay isang matalinong paggamit ng mga mapagkukunan. Nagalit ba si Mr. Goldman? Nagngangalit ang mga ngipin ni Maisie. Siya ay lubos na masaya tungkol dito. Tuwang-tuwa na halos hindi na siya makabangon sa kama. Sa sandaling iyon, magkasamang lumitaw sina Tanner at Helios sa labas ng silid. Hawak ni Tanner ang 2 bote ng Remy Martin sa kanyang mga kamay, na nagkakahalaga ng humigit kumulang $6,000. Nakashades at nakakap si Helios. Wala siyang kasama at nakakasual na damit. Sorry kung pinaghintay kita. Inilapag ni Tanner ang mga bote sa mesa at umupo sa tabi ni Luis. Umupo si Helios sa bakanting upuan sa tabi ni Barbara. Ikanaway ni Riley ang kamay niya. Don't worry, kararating lang din natin dito. Hinubad ni Helios ang kanyang shades at cap. Bakit tayo biglang nagdi-dinner? Napangiti si Luis, di ba malapit na ang birthday ni Mr. Goldman? Dumating kami para palamutihan ang venue ng party, at bumibili ang pinsan ko. Ibinaba ni Maisie ang baso ng tubig. Mag-order ka lang ng kahit ano, huwag kang mahiya. Tinapik siya ni Riley gamit ang balikat niya. MS, napaka-generous ni Vanderbilt. Dumating ang server para kunin ang mga order, at pagkatapos noon, inilabas ni Tanner ang Remy Martins at ibinuhos ito sa decanter habang nagtatanong, sino ang ayaw ng inumin. Barbara, umiinom ka ba? Tanong ni Riley kay Barbara na nakaupo sa tabi niya. Tumingin sa kanya si Helios at nakita siyang lumilingon, at sa sandaling iyon, pareho silang napalingon. Sabi ni Barbara, ayoko ng sobra. Napapikit si Maisie. Pakiramdam niya ay may nangyayari sa pagitan ni na Barbara at Helios. Nang dumating ang pagkain, nagsimulang kumain ang lahat at nagkaroon ng masayang kwentuhan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Barbara, na kadalasang madaldal, ay napakatahimik noong araw na iyon. Pati si Helios, si Riley ang pumalit sa usapan. Inikat niya ang kanyang mga mata, pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Let's have a game of truth or dare. Ikaw ba ang nagsiset ng rules? Tanong ni Tanner. Tumayo si Riley. Iikot natin ang tamad na si Susan, at ang taong itinuro ng napiling ulam ay kailangang pumili ng truth or dare. Nag-cross arms si Luis, tumingin sa kanya, at nagtaas ng kilay. Sige, walang makakaalis dito. Kabanata 867. Mukha ba akong isang taong susubukan na makaalis dito? Tinuro ni Riley ang sarili at hinamon siya, ako ang pinakamagaling pagdating sa mga laro. Tumawa si Luis, tumikim si Maisie. Sige, simulan na natin. Barbara, Helios, okay ka lang ba dito? Sinadya niyang tanong sa kanila. Ngumiti si Helios, okay lang ako sa kahit ano. Nang makitang hindi makapagdesisyon si Barbara, inalog-alog ni Riley ang kanyang braso. Barbara, samahan mo kami, maging bahagi nito. Ayaw tumanggi ni Barbara, kaya pumayag siya. Pinaikot ni Riley ang tamad na si Susan, at ang itinalagang ulam ay ang yulang. Huminto ang yulang sa harap ni Tanner, na nagulat, pipili ko ang katotohanan. Agad na tanong ni Riley, virgin ka na ba? Iniluwa ni Luis ang kanyang konyak at nabulunan. Lahat ng nandoon ay may awkward na ekspresyon, at maging si Tanner ay nagulat, lalaban tayo. Nilagay ni Riley ang mga kamay niya sa bewang niya.
Nakakatuwa yan. Pinili mo ang katotohanan. Nagngangalit siya, hindi. Pumili sila ng isa pang designated dish at inikat ang turntable. Dahan-daang huminto ang disc sa harap ni Barbara. Humigpit ang hawak ni Barbara sa wine glass. Nagngangalit siya at sinabing, piliin ko ang dare. Saglit na nag-isip si Tanner, at dahil babae siya na hindi niya ka-close, ayaw niyang masyadong masaktan. Tapusin mo ang isang buong baso. Sumimangot si Helios ngunit nakita niyang kinuha ni Barbara ang kanyang baso at ininom ang lahat ng alak. Pinaikot ni Barbara ang turntable, at si Luis ang kasunod. Pinili niya ang katotohanan, at tinanong niya, ano ang gusto mo kay Riley? Hey, tumingin si Riley kay Barbara. Nagsimulang maging pink ang mukha niya habang ang iba ay nakatingin kay Luis. Tumingin ng diretso si Luis kay Riley. I guess medyo tanga siya. Sumabog si Riley, ikaw ang tanga. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, itinuro pabalik ng turntable si Tanner, at tumingin ang huli kay Luis. Pumili ako ng dare, ngunit huwag lumampas sa dagat. Hindi naman, best buds tayo. Si Luis ay nagbigay ng nakakaalam ng ngiti, mag-text sa isang babaeng kaibigan at sabihin sa kanya na gusto mo siyang matulog. Huminga ng malalim si Tanner. Kaibigan ba talaga kita? Maliban kay Helios, lahat ay lasing at sumang-ayon, ipadala mo. Ipadala ito. Sarili niyang swerte lang ang masisisi ni Tanner kaya nilabas niya ang phone niya at nag-message habang nakatingin si Luis. Tinukso siya ni Luis, you picked your fiancé. Parehong nabigla sina Maisie at Riley. Ang fiancé ni Tanner ay anak ng La Perla Group na si Pearl Santiago. Tumangala si Tanner at sinabi sa seryosong tono, fiancé ko siya, kaya hindi ako mahihiya. Ipapaliwanag ko sa kanya mamaya. Ibinalik niya ang phone niya sa bulsa. Ang laro ay naging social sila ay alinman sa paglalantad ng mga lihim o pakikitungo out Crasher dares. Uminom si Barbara ng ilang baso ng alak. Tila malungkot siya, at nag-init ang kanyang mukha. Parehong medyo lasing na rin sina Riley at Maisie. Ang pinalad lang ay si Helios. Akin na. Inikat ni Riley ang turntable, at sa wakas ay dama po ito sa Helios. Natigilan siya at tumingin sa kanya, nalilito. Helios. Ibinaba ni Heliad ang kanyang baso ng alak at mukhang walang magawa. There. Tumawa si Riley. Pipiliin ko, ang katabi mo. Bigyan mo siya ng intimate kiss. Biglang nagka-interes ang tatlo pa. Si Barbara, na medyo lasing, ay biglang napansin na may sira. Pagkatapos ay hinailan niya ang kamay ni Riley. Pina-frame mo ako. Ang katabi niya ay ako. Kabanata 868. Tinuro ni Riley si Tanner, well, then. Helios at Tan. Kinilig si Tanner at itinaas ang kamay para tumutol. Hindi ako humahalik sa mga lalaki. Nagkatinginan sina Riley at Barbara at parang may naisip, saka tumawa ng malakas. Sa wakas ay pinili ni Helios ang katotohanan. Humiga si Riley sa mesa at nagtanong, matagal ko nang gustong itanong, may crush ka ba? Hinaplos ni Barbara ang tulay ng ilong niya, at nang marinig niya ang tanong ni Riley, natigilan siya, at nagpanteng ang mga tainga niya. Kinuha ni Maisie ang wine glass at ngumiti. Gusto ko rin malaman. Tumanggaw sina Tanner at Luis, gusto nating lahat na malaman. Bumaba ang tingin ni Heliad. Hindi sa ngayon. Natahimik ang tatlo. Tahimik na nakaupo doon si Barbara, hindi sigurado kung lasing siya o matino, at hindi alam kung ano ang iisipin. Nagkatinginan silang dalawa ni Maisie at hindi kumibo. Nang makitang hindi pa tapos si Riley, tumahimik si Luis. Malapit na tayong maubos ng alak. Tumigil na tayo dito. Tutol siya. Hindi pa ako sapat. Maaari pa tayong magpatuloy. Pumunta si Luis sa likod niya at hinawakan siya sa balikat, tapos na tayong kumain at nainom na. Oras na para huminto. Bumangon si Maisie. Iuuwi ko na si Riley. Tumingin siya kay Helios at sinabing, si Helios, Barbara at Tan ang magiging responsibilidad mo. Nagulat si Helios pero hindi umimik. Naramdaman ni Tanner ang pagkirot ng kanyang sikmura at ikanaway ang kanyang kamay. May driver ako. Hindi na kailangang ihatid ako ni Hells. Tumanggaw si Maisie. Sige na. Lumabas silang lahat sa kwarto. Ay nalalayan ni Luis ang lasing na si Riley sa loob ng sasakyan. Siya at si Helios ay hindi masyadong nakainom. Inihinto ni Helios ang kanyang sasakyan sa gilid ng pinto ng restaurant at pumarada sa harap ni Maisie. Binaba ni Barbara ang bintana sa gilid ng pasahero habang hinihimas ang kanyang noo. Maisie, bakit ang dami kong nainom? Napatingin si Maisie kay Helios. Ayos lang. Papauwiin ka ni Helios. Tumingin si Helios sa kanya. Magmaneho ng ligtas. Tumanggaw si Maisie at kumaway palam.
Kasabay nito, nagpadala ng mensahe si Nolan sa kanya. Sa loob ng kotse, sumandal si Barbara sa kanyang upuan at lasing na lasing. Noong gabing iyon, masyado na rin akong nainom. Wala naman akong ginawa, diba? Tumigil sandali si Helios bago niya itinoon ang paningin sa daan. Hindi. Oh, pilit niyang inaalala at tila naalala na may nangyari, ngunit malabo ang kanyang isip, at wala siyang maalala. Ganyan ka ba palagi kapag lasing ka? Tanong ni Helios, huminto siya. Anong paraan? Hindi nagsalita si Helios, lumingon siya para tingnan siya. Marahil ang bawat lasing na tao ay makakakita ng mga bagay sa pamamagitan ng kakaibang na filter ng mga lente. Bakit, hindi ba? Q kasal. Hindi umiwas ng tingin si Helios. Hindi ko nahanap ang isa. Anong type mo? Nakangiti si Barbara habang sinabi niyang, may ipakilala ako sa iyo. Humalaklak si Helios, nagiging matchmaker ka kapag lasing ka. Tinapik ni Barbara ang kanyang dibdib. Pag hindi natuloy, magpapakilala ako sa iyo, hahaha. Inilibot ni Helios ang kanyang mga mata at muling nagsalita pagkatapos ng mahabang paghinto. Masyado ka talagang uminom. Natahimik ito sandali, may naisip si Helio at nagtanong. Ano ang key-code ng iyong tahanan? Hindi na ulit sila nakalabas dahil nalasing na rin siya tulad ng dati. Sumandal si Barbara sa upuan at pumikit. Gumagana rin ang mga fingerprint. Kabanata 869. Tumanggaw si Helios. Pagdating nila sa apartment niya, tulog na si Barbara. Huminga siya ng malalim, ipinarada ang kanyang sasakyan, naglakad papunta sa passenger side, at binuhat siya palabas. Nang makarating sila sa kanyang pintuan, binuksan niya ito gamit ang kanyang fingerprint. Malinis at maluwang ang kanyang tahanan. Walang masyadong dagdag na kasangkapan o bagay. Binuhat niya ito papasok sa kwarto na may puting tema. Mukha itong walang bahid. May mga plushes sa harap ng bintana, at ang mga rack ng libro ay puno ng mga comics at figurine, limitadong mga edisyon, mga espesyal na edisyon, na sumasakop sa mga stand. Maging ang mga poster sa dingding ay mga karakter sa comics. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na mayroon itong side of her. Inihiga siya ni Helios sa kama, at nang mahawakan niya ang kama, mas mahimbing ang tulog niya. Gusto niyang ilabas ang kanyang mga kamay, ngunit tumalikod si Barbara at naipit ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang katawan. Nagulat si Helios, nakastak ang mga braso niya at nakayuko lang siya. Nakaharap sa kanya ang mukha ni Barbara, at nang huminga siya ay bumungad sa mukha niya ang mainit niyang hininga na amoy alak. Dahan-daang ginalaw ni Helios ang kanyang mga braso. Tulog na tulog siya at wala man lang sense of defense. Pakiramdam niya ay walang magawa. Masyado ba siyang nagtiwala sa kanya, o hindi rin ba siya nagtatanggol sa iba? Inipit siya ni Helios at lumabas ng kanyang silid hindi nagtagal. Umalis siya sa kanyang bahay ngunit nahuli siya ng isang babae na nagtatago sa sulok gamit ang kamera ng kanyang telepono. Nag-zoom in si Katrina at napagtantong si Helios iyon. Ha, naabutan ko siyang umalis sa bahay ni Elena. Nagde-date ba talaga sila? Paanong maswerte si Elena? Hindi ako papayag niyan. Amoy alak si Maisie nang buhatin siya ni Nolan sa kanilang tahanan. Nakaakbay ang mga braso niya sa balikat ni Nolan habang matamis itong ngumiti. Ang asawa ko ang pinakamagaling. Oo naman. Inihiga siya ni Nolan sa kama at tinignan itong lasing na babae na mukhang matino pero lasing. Ano ang maganda sa akin? Ayaw niyang pakawalan. Galit ka pa rin ba? Napangiti si Nolan. Hindi ako. She mumbled with a sad look. Hindi mo ako hinayaang hawakan kakagabi. Isa kang masamang tao. Umupo si Nolan sa gilid ng kama. Humiga siya, nakalatag ang mahaba niyang buhok sa ibabaw ng unan. Nakangiti at medyo mapang-akit ang mga mata niya. Inayos niya ang kanyang buhok, ibinaba ang kanyang ulo para halikan siya, at tumawa. Matagal ka nang naging cold sa akin, pero hindi ako makaganti. Aminin ko na sinadya ko iyon, Maisie beamed, pero dahil... ayoko sabihin sa'yo. Siya ay lasing, ngunit hindi sapat upang ibunyag ang mga sikreto. Kinurot ni Nolan ang pisngi niya. Medyo tikom ang bibig mo. Anong tinatago mo? Tumalikod siya at ibinaon ang mukha sa binti niya nang makaramdam siya ng pagod. Ito ay isang bagay na kailangan kong itago sa iyo. Sayang lang ang effort kong sasabihin ko sa'yo. Tinitigan siya ni Nolan, itinulak ang buhok sa mukha sa likod ng tenga. Maaari niyang hulaan. Pagkalipas ng ilang araw, may balita tungkol kay Helios na alayam na nakikipag-date sa isang babae, at nang pumutok ang balita, nagulat ang lahat.
Si Helios ay hindi kailanman nagkaroon ng iskandalo tungkol sa pakikipag-date mula noong siya ay debo, at siya ay nahuli na pumunta sa lugar ng babae sa pagkakataong ito. Ang mga tagahanga ni Helios ay medyo lohikal, at dahil ang kanilang idolo ay may sapat na gulang, normal na sa kanya ang magkaroon ng isang relasyon. Sikat sila sa paghiling sa kanya na magpakasal. Ngunit biglang lumabas ang isang grupo ng mga tao at sinubukang ibenta ang kwento na sina Helios at Nolan ay dapat ay isang peking mag-asawa. Ngunit ngayon ay may kinalaman sa isang babae. Sinabi nila na nagsisinungaling siya sa mga tagahanga. Kabanata 870, sa Royal Crown. Inilagay ni Morgan Lynch ang tablet sa desk ni Helios, na nagpapakitang nagtetrend siya sa Twitter. Kinuha ni Heliad ang tablet at binasa. Nagulat siya. Tanong ni Morgan, talaga bang may relasyon kayo? Hindi. Kumunat ang noo ni Helios. Kinuha ito noong araw na pinauwi niya si Barbara. May malaking argumento online. Ang iyong mga tagahanga ay nakikipagtalo sa mga cyber troopers. Nasa mga magazine cover ka lang ni Mr. Goldman hindi pa katagal, at ngayon ay napapabalitang nasa isang relasyon ka. Ang mga tagahanga na naghatid sa inyong dalawa ng magkasama ay wala nito. Kapag tinanggap ng mga tagahanga ang isang ipinadalang mag-asawa, mananatili itong ganoon. Marami sa mga tagahanga ay nahuhumaling sa mag-asawa at hindi matatanggap ang kanilang barko na nawasak. Walang sinabi si Helios. Sinabi ni Morgan, dapat akong mag-post ng isang tweet upang linawin. Hindi. Ibinaba ni Helios ang tablet at pinunasan ng tungkin ang kanyang ilong, kung may nagbabayad sa cyber troopers, walang kwenta ang paglilinaw. At, napatingin siya kay Morgan. Peke ang barko. Hindi ako pwedeng makipag-date sa mga lalaki sa buong buhay ko. Alam niyang lampas na siya sa edad ng mga idolo, at hindi na kailangan pang manatiling walang asawa. Kung naiintindihan ng kanyang mga tagahanga, may pakialam ba siya sa sinasabi ng iba? Kasabay nito, binasa ni Maisie ang balita sa kanyang opisina. Kilalang kilala niya ang apartment. Dito nakatira si Barbara. Sinundan ba sila ng paparazzi nang ihatid niya si Barbara sa bahay? Tawag sa kanya ni Riley. Z, may nangyari kay Barbara. Isang grupo ng mga tagahanga ang nagtitipon sa kanyang apartment. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ang address niya. Pareho tayong suplado. Bumangon si Maisie. Paano ang security team doon? Iilan lang sila, at hindi nila makontrol. Heavens, papaakyat na sila. Parang balisa si Riley. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tumawag ka na ba ng pulis? Oo, ngunit wala pa sila. Nagiging maingay na ito sa dulo ni Riley, at pagkatapos ay malakas na katok ang nagmula sa pinto. Sumimangot si Maisie at kinuha ang susi ng sasakyan niya. Tumawag muli ng pulis, papunta na ako ngayon. Tumayo si Riley sa likod ng pinto at nag-aalalang hindi na ito magtatagal nang marinig ang kaguluhan sa labas. Paikat-ikot si Barbara sa kanyang tahanan. Nahuli si Helios sa ground floor ng apartment. Kung isa lang ang litratong iyon, paano nila nalaman kung saang palapag at unit siya tumutuloy? May naramdamang malansa. Biglang yumanig ang pinto. May nagtangkang sipkain ang pinto, at nawala ito kay Barbara. Kakausapin ko sila. Pinigilan siya ni Riley. Mawawasak ka kung lalabas ka ngayon. Huwag kang pumunta. Hindi nila alam kung fans ba talaga ng pinsan niya ang mga fans sa labas. Hindi lamang sila impulsive, ngunit hindi rin sila talagang lohikal. Kung lalabas siya ngayon, mapupunit siya. Hihintayin na lang ba natin silang pumasok? Wala nang balak maghintay si Barbara. Hindi siya makatayo doon at panoorin ang mga ito na papasok sa kanyang tahanan. Si Riley ay patuloy na nakatingin sa kanyang telepono at balisa sa kanyang isip. Bakit wala pa ang pulis? Lalabas ako para ayusin ang mga bagay-bagay. Naglakad si Barbara papunta sa pinto at pipihitin sana ang knob, ngunit hinayla siya ni Riley pabalik. Maghintay ka dito, lalabas na ako. Ryle, bago pa makapagsalita si Barbara, binuksan ni Riley at sinara agad ang pinto at sinigawan ang mga tao sa koridor.